So yun po, salamat po sa Panginoon at tayo po ay muling nandito upang mag-aral patungkol po sa divorce. Ano po? At tayo po bilang mga mananampalataya, dapat solid po tayo sa paniniwala na tayo po ay hindi huhuyan atin. Ano? Bilang mga mananampalataya ng Diyos at alam natin yung katotohanan na ang divorce ay hindi talaga permitted ng Diyos yan. So, titingnan po natin yung mga katotohanan, bakit sa atin bilang mga mananampalataya ay hindi tayo sumasang-ayon diyan. Dahil baka dumating ang panahon ay malito kayo, ano? At pumayag na rin kayo, ano? Dahil sa circumstansya na nangyayari sa inyo or mga problema na nangyayari sa inyong pamilya, hindi malabo, ano? Ay dapat malaman po ninyo yung katotohanan ng salita po ng Diyos. Ano? So, malinaw na itinuro ng Bible na kaya nagkaroon ng divorce sa panahon ni Moises, yan pong tagpong yan, yung tagpo pong yan ng Mark chapter 10, yan po ay, sabi po ng verse 1, atin naman babasahin, sabi po ng Bible, at siya'y umalis doon at pumasok sa mga hangganan ng Judea at sa dako paroon ng Jordan. At ang mga karamihan ay muling nakipisan sa kanya at ayon sa kaniyang kaugalian ay muling tinuruan niya sila. Ang Panginoong Hesus po yan. Ano po? So sa tagpo pong yan, ang Panginoong Hesus po ay pumunta, sabi po diyan sa verse 1, hangganan ng mga ng Judea. At sa dako paroon ng Jordan at ang mga karamihan ay muling nakipisan sa kanya at ayon sa kanyang kaugalian, siyempre, pagdating dun sa lugar, ay sabi, ay muling tinuruan niya sila. Ngayon, sa tagpo pong ito, may lumapit pong mga Pariseyo. Ano? So, may lumapit pong Pariseyo. Ano yung dahilan? May dahilan ang mga Pariseyo kung bakit. Ano? Unang puntos po natin, the confrontation about divorce. Ano po? The confrontation about divorce. So, sabi po ng verse 2, at nagsilapit sa kanya ang mga Pariseyo at siya'y tinanong, matuwid baga sa lalaki na ihiwalay ang kanyang asawa na siya'y tinutokso. So sa madalit sabi po, mga minamahal, yan tagpo pong yan, nung ang Panginoong Hesus po ay kinausap ng mga Pariseyo at tinanong ang Panginoong Hesus, sabi po diyan, matuwid baga sa lalaki na ihiwalay ang kanyang asawa na siya'y tinutokso. So, meron po tayong titingnan po diyan, under po na yung confrontation na yan, under po na yan, the motive behind the question, no? The motive behind the question. Ano ba yung motibo? Ano? Yung motibo ng mga Pariseyo at Eskriba. Mga Pariseyo pala nandito lang, wala palang Eskriba dito. Ano? Ang sabi po diyan, at nagsilapit sa kanya ang mga Pariseyo at siya'y tinanong, matuwid baga sa lalaki na ihiwalay ang kanyang asawa na siya'y tinutokso? Malinaw po sinabi ng Bible, hindi dahil humahanap ng kasagutan ang mga Pariseyo doon sa tanong na yon. Tinutokso ang Panginoon diyan sa tagpong yan. Ano? Ang sabi po diyan, under po na yan, upang tuksuhin si Jesus. Na siya'y tinutokso. Ibig sabihin, tinetest diyan ang Panginoong Jesus kung ano yung kanyang isasagot. Ano? They focus on permission rather than purity. Hindi naman talaga nila, under po na yung motive behind the question, hindi naman talaga sila naghahanap ng matuwid or matinong sagot, tinetesting lamang talaga nila ang Panginoong Hesus. Pandalwa, they focus on permission rather than purity. Ano? Ang sabi po diyan, sa verse 2 at 3, at sumagot siya at sa kanila sinabi, ano ba ang iniutos sa inyo ni Moises? Verse 4, at sinabi nila, pinahintulot ni Moises na ilagda ang kasagutan sa kasulatan sa paghihiwalay at ihiwalay siya. Verse 5, dato po sinabi sa kanila ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong puso. Yun pala yung dahilan or isinagot sila ni Jesus ng katotohanan. Bakit ba yan pinermit ni Moises? Alam naman ng Panginoong iniisip nila. No? Dahil wala naman pong lingid sa kanila eh. So, ang sabi diyan, the motive behind the question, dahil nakipag-confront ang mga Pariseyo sa kanya, sinagot naman niya. To test Jesus, ang sabi dito, letter A, the motive behind the question, under nyan, to test Jesus, and
they focus on permission rather than purity. Ibig sabihin, naghahanap sila na talagang i-justify ng Panginoon ganong katotohanan. Pero hindi naman yung sagot ng Panginoon. Ito, nawawala. Ano? Ang isinagot ng Panginoon, ang sabi sa verse 5, dato pa sinabi sa kanila ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong puso. Ay kaya naman yan ibinigay ni Moises, ay dahil sa katigasan ng inyong puso. Dahil sa inyong pagmamatigas, kaya yan nangyari. Pero, bago pa itatag, sabi nga ng Bible, diyan, sabi ng verse 6, ngunit buhat ng pasimula ng paglalang, lalaki at babaeng ginawa niya sila. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman, kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Ano? So, yan po yung sabi ng Bible. So, ang akala ng mga Pariseo, nasasakay ang Panginoong Hesus, susundin ng Panginoong Hesus yung gusto nila. Pero hindi yun ang isinagot ng Panginoong Hesus. Sinaway ng Panginoong Hesus ang mga Pariseo sa katotohanan ng Biblia. So kaya mga minamahal, kung tayo merong pagbabasihan ng ating paniniwala, huwag yung sa sinasabi ng marami. Ano? Dahil minsan tayo, ay maraming nagawa, ay gayanin na rin natin ito. So ano ba yung sinasabi ng Bible patungkol diyan? Ang sabi ng Panginoon, datapwat sinabi sa kanila ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong puso, ay nilagda niya ang utos na ito. Ano yung dahilan? Dahil sa katigasan ng kanilang puso. Hindi naman talaga sa gusto yun ni Moises Dahil sa katigasan ng puso nyo, kaya yan inilagda ni Moises. Ano? Yan ang Israel, matigas. Kaya nangyari ang ganyang, kaya sabi ng verse 6, ngunit buhat ng pasimula ng paglalang, lalaki at babaeng ginawa niya sila. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman, kaya hindi na sila dalawa kundi isang laman. Ang pinapagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. So yan ang isinagot ng Panginoon dun nung nakipag-confront ang mga Hudeo o mga Hudyo sa Panginoong Hesukristo. Dahil naghahanap sila ng permission. Ano? Hindi naman nila hinahanap ang kaayusan. Hindi. Ang gusto lang nila, ma-justify yung kanilang ginagawa. Panginoon, ano baga? Tinest nila ang Panginoong Hesus. Ano yung sasagot nito? Tapos pandalawa, naghahanap sila ng permission na ma-justify yung kanilang mga maling ginagawa. Pero ano ba ang sinagot ng Panginoon? Biblical answer. Dapat yung ating or isasagot pagka meron tagpong ganito or ano man ang nangyayari sa ating buhay. May problema ka? Anong sabi ng Diyos? Ano? Kaya dapat bilang mga mananampalataya, naligtas tayo at nagsasabi tayong we believe in the Bible. And the Bible is the pure word of God. Dapat tayo ay naniniwala na ang salita ng Diyos talaga ay tunay. At dapat yan ang ating pinagbabasihan ng ating mga paniniwala. Hindi po yung kung kani-kanino. Ano? Kaya mga minamahal, kung tayo mayroong paniniwalaan, unang-una dapat yan po yung sinabi ng Diyos. Ano? Yung sinabi ng salita ng Diyos, hindi yung sabi-sabi. Ano? Dahil mahirap pag tayo po ay nakabase sa sabi-sabi, sa uso, sa trending. Ay ano ba yung sinasabi ng Biblia patungkol diyan? No? Sa pag-aasawa, ano ba ang sabi ng Bible? Ano? So, bilang mga mananampalataya, ako bilang binata, ang hahanapin ko talaga yung kapwa ko mananampalataya. Dahil hindi mangyayari ang ganitong tagpo. Hindi mangyayari ang ganitong tagpo dahil kapwa kayo naniniwala sa Diyos. Opo. Ay kaya naman nangyayari ang ganitong tagpo, una, hindi mga mananampalataya. Anong alam ng mga yan sa katotohanan? Ano? Kaya sana po bilang mga mananampalataya, tayo po'y tumibay sa katotohanan. Tayo po'y tumibay sa sinasabi ng salita po ng Diyos. Hindi, ako naman naniniwala din sa Diyos, pero naniniwala din naman ako sa sinasabi ng sabi-sabi. Ay siya, delikado po yan. Ano? Mahirap po yung ganyang katotohanan. Ano? The motive behind the confrontation about divorce, 1 and 2, nabasa na po natin. Under po na yan, the motive behind question to test Jesus, and they
focus on permission rather than purity. Ano? Yan po yung sabi. Kaya nga sabi ng verse 9, ng verse 2, kinausap ang Panginoong Jesus. Anong sagot ng Panginoong Jesus? Ngunit buhat ng pasimula ng paglalang, lalaki at babaeng ginawa niya sila. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman, kaya hindi na sila dalawa kundi isang laman. Ang pinapagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Mamaya may makikita po tayo dyan. Ano? Pandalwa, under po noon, the confrontation about divorce. Pandalwa, the culture behind the question. Ano ba yung dati, yung time ng Panginoong Jesus? Alam niyo po, nung time ng Panginoong Jesus, search ko po ito, usong-uso talaga yung pangangalunya. Apo. Kaya mga Hudyo, yan, tinanong sa Panginoong Jesus. Nakakala naman nila, kakampi ang Panginoong Jesus. Ay hindi naman ang Panginoong Jesus naman, ay hindi naman mga parse yung pakitang tao laang na kumbaga hihimasin pa ang tao sa kanyang mali. Hindi po ganoon ang Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus ay sinasabi yung katotohanan. Ano? Sabi po dyan, the culture behind the question. Ano? Kaya, kung ang culture po natin, tayo po bilang mga Pilipino, tayo po ay ang daming mga kulturang pinaniniwalaan. Ano? Pagbagong taon, tumalon. Ano? Para tumangkad. Bumili ng prutas. Ano? Pag may patay, wag daw bumili ng gulay na nagapang, wag daw magwalis, etc. etc. Ang dami nating paniniwala na ating minamana sa ating mga inahin. Sa ating mga magulang, ano? Pero dapat, bilang mga mananampalataya na tayo, ang sabi nga, by renewing of your mind, and be not conformed to this world. Romans chapter 12, verse 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Paano natin mapapalitan ang ating isipan ng mga katotohanan na nanggagaling sa Bible? Read the Bible. Yan. Ipalit mo ang salita ng Diyos sa mga katotohanan mong nalaman dati na mali. Ipalit mo ngayon yung katotohanan ng salita ng Diyos. Opo. Kaya mga minamahal, yan po yung sabi ng talata. Ang sabi ng Malakay, chapter 2, verse 16, ang sabi po diyan, sapagkat aking kinapuputan ang paghihiwalay, sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel. So yan po yung katotohanan. Ang Diyos po ay galit sa divorce. Lalo na po, sino ba nagbasbas ng kasal? Ang Diyos. Ano? So ano pa sabi po diyan? Sa Hebrew chapter 13, verse 4. Ang sabi po diyan, maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa. At huwag nawang magkadungis ang higaan sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mangangalunya ay pawang hahatulan ng Diyos. Kaya mga minamahal, yan po yung katotohanan na sinasabi ng Bible. Ano? Wag ho nating gagayanin kung ano yung sistemang nakikita natin sa mundo. Ang gayanin natin yung katotohanan na sinasabi ng Biblia sa atin. Kung ano yung sinabi ng Diyos, yan po yung ating gawin. Dahil alam niyo po, sabi nga magaling na yung ikay gumagawa ng nasa Panginoon kaysa naman, magaling na ikaw ay naghihirap na nasa Panginoon kaysa naman ikaw ay kumbagay maalwan na wala sa Panginoon. At actually, at ako na may naniniwala na pag ikaw na may sumusunod sa Panginoon, hindi naman palaging hirap May biyaya din ang Panginoon. Ano? May biyaya din po ang Panginoon. Kaya patuloy lang po tayong magsumikap. Hindi ho madali. Wala nagsasabing, sabi nga ng Panginoon, kung sino mang gustong sumunod sa akin ay itanggi at ang kanyang sarili at pasanin ang krus. Hindi madaling sumunod sa Panginoon. Lahat nga ng sumunod sa Panginoon ay nagmamatay. Pinahirapan. Even ang ating Master, si Jesus Christ, even ang ating Diyos na matay para sa atin. Kaya asahan ninyo yan. Asahan ninyo yung persecution. Asahan ninyo yung mga problema. Pero ang maganda nating gawin ay yung tayo lumalakad na nasa kalooban ng Panginoon. Dahil yun yung nakakalugod sa Kanya. Ano? The culture behind the question. Yan po yung sabi. Kaya sabi ng Hebrew chapter 10, verse 4, sabi po dyan, 10:4,
Hebrew? Nawala. 13:4. I'm sorry. 13:4, maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa. Kaso nga laang, ba't dumadating sa puntong ganon? Ay mahirap. Maraming dahilan. Ano? Pero dapat ang atin pong sagot ay nasa Biblia. Ano? Yung katotohanan na sinasabi ng Bible. At sabi ng Romans 12:2, nabanggit ko na po, huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So, the confrontation about divorce, the motive behind the question, tinanong ng Hudyo, ay upang itest ang Panginoong Jesus at upang, sabi yan, they focus on permission rather than purity. Hindi naman talaga kaayusan ang hinahanap nila. Basbas, dahil ang akala nila, babasbasan sila yung kanilang mga maling gaway, babasbasan ng Panginoong Jesus. Pero, ay sinabi ng Panginoong Jesus yung katotohanan. Ano bang sinasabi ng Bible? Ano bang sinasabi diyan? Ay kaya naman kayo pinayagan ni Moises dahil sa katigasan ng inyong puso. Hindi naman dahil sa tuwa ang Diyos, galit nga ang Diyos. Ano? Yun yung dahilan. Ano? The culture behind the question. Uso talaga yung pangangalunya sa time ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga ang dami niya nakakasalubong na yung isang babae. Tama yung sinabi mo. May asawa ka, marami kang asawa. Ano? Diga? Si Maria? Magdalena, Maria Magdalena. Sabi ng Panginoon, tama yung sinabi mo. Dahil yung kinakasama mo, hindi mo pa asawa. Dahil nangangalon niya. Usong-uso talaga po yan. Ano? Usong-uso po yan sa time ng Panginoong Hesukristo. The culture behind the question. Pandalwa, the confrontation about divorce. Pandalwa, the concession because of sin. Ano yung concession? Concession is something granted, yielded, or given up, typically in negotiation or argument or to settle a dispute. Ibig sabihin ay ito talaga ay dahil ng katigasan. Ang sabi nga ng verse 3. Ang sabi diyan, verse 3. At sumagot siya at sa kanila sinabi, ano baga ang iniutos sa inyo ni Moises? Tingnan niyo po yung sagot ng Panginoon. Ng Panginoong Jesus, tama. Hindi sinabi ng Panginoon. Ano ga yung sinabi ng Panginoon kay Moises? Sa talata ng verse 3, sabi, at sumagot siya at sa kanila sinabi, ano ang iniutos sa inyo ni Moises? Ibig sabihin, tao yung naglagay. Hindi talaga Diyos. Dahil ang sabi ng Exodus chapter 24, kung ako hindi nagkakamali, kasuklam-suklam sa Diyos yung gayong gawa eh. Yung pangangalo niya, yung ihihiwalay mo at ipapangayupapa mo yung babae, tapos mag-aasawa ka uli, kasalanan yun sa Diyos. Huwag mong papagkasalain ang lupain. Dahil ang Panginoon ay galit. Kaso nga lang, sa katigasan ng inyong puso, ibinigay ng Diyos kayo sa ganyang bagay. Kaya sabi diyan ng Bible, verse 6, verse 3, at sumagot siya at sa kanila sinabi, ano ang iniutos sa inyo ni Moises? At sinabi nila, ipinahintulot ni Moises, hindi naman talaga ang Diyos. Hindi yung gusto ng Diyos. Kaya nga may verse 9, ang pinapagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Sabi po, at sinabi nila, ipinahintulot ni Moises na ilagda ang kasulatan sa paghihiwalay at ihiwalay siya. Dato po sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong puso ay inilagda niya ang utos na ito. Ano? Malinaw po yung sinabi ng Bible, dahil sa katigasan ng puso ng tao. Ano? So the concession because of sin, ayan po yung sabi, dahil sa katigasan, kaya inilagda yung bagay na yan. Ano? Ay, kaya mga minamahal, dapat dun tayo sa katotohanan na sinasabi ng Bible. Hindi yun kalooban ng Panginoon. Ano? Moses permitted, nga sabi dyan, permitted divorce. Makikita po natin doon. Dahil sa katigasan ng inyong puso. Yun po yung pang-uusap, yung under po niyan.
Divorce was allowed because of human sinfulness. Yan po yung sabi. Sabi po ng verse 5, tapos sinabi sa kanila ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong puso. Ay talaga namang yun ang katotohanan. Dahil basahin niyo po yung Exodus, dun po talaga, ang Israel ay matigas talaga ang puso. So yan po yung sabi. Divorce was allowed because of human sinfulness. Ang sabi pa ng Matthew chapter 19, verse 7 to 8, yan ay cross-reference po na yung talatang yan. Sinabi nila sa kanya, bakit nga ipinag-utos ni Moises na ibigay sa kasulatan sa paghihiwalay at ihiwalay ang babae? Sinabi niya sa kanila, dahil sa katigasan ng inyong puso ay ipinaubaya sa inyo ni Moises na inyong hiwalayan ang inyong mga asawa. Datapat buhat sa pasimula ay hindi gayon. Yun po yung sabi, Tingnan niyo po. Ayaw din naman ni Moises Sabi ng talata, sinabi niya sa kanila, dahil sa katigasan ng inyong puso ay ipinaubaya sa inyo. Hindi, kayo nang bahala dyan. Parang ganun. Bahala kayo. Pero sabi ni Moises na inyong hiwalayan ang inyong mga asawa. Datapat buhat sa pasimula ay hindi gayon. Kaya hindi talaga yan kalooban ng Panginoon. Lalo na sa atin po, JABC, ay yung katotohanan ng Bible ang atin pong gagawin. Huwag po nawa natin gayanin yung nangyayari sa sanlibutan na uso ang paghihiwalay. Kaya nga sabi, mahirap ang pinapagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Ano po? Divorce was allowed because of human sinfulness. Under po na yan, it was never God's perfect desire. Ayun ba talaga ang perfect ng Panginoon, ang perfect desire ng Panginoon? Ang sabi ng verse 5, tama ba yun? Mark chapter 10 verse 5, dato po sinabi sa kanila ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong puso, ay inilagda niya ang utos na ito. Dahil sa katigasan ng inyong puso, ay inilagda niya ang itong tagpong ito, yung pag-ano ng divorce. Ano po? Ang sabi yan, it was never God perfect desire. Ang sabi ng verse 8, nandun, nung pasimula ay hindi naman talaga ganun. Matthew 19 verse 8, hindi naman talaga ganun ang kalooban ng Panginoon. Ang kalooban ng Diyos, ang sabi po ng Mark chapter, nandiyan na din sa, naghihiwalay na ho nga yung Bible. Hindi ko humapaltan at mahal ko huare. So, ang sabi po ng Mark chapter 10, verse 6 to 9, ngunit buhat ng pasimula ng paglalang, lalaki at babaeng ginawa niya sila. Dahil dito iiwan ng lalaki, yun ang design ng Panginoon, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman, kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapaghiwalay ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. So yan po yung, ang design ng Panginoon ay talagang maging, kumbaga, unite ang dalawa, ang mag-asawa. Kaya bilang mga mananampalataya ng Diyos, sabi nga ni Kuya Rayuel, gumaling na. Hindi naman yun mawawala. Yung pag-aaway. Pero alam niyo po, yung sabi ng Bible, tayo may katotohanan na sinabi ng Ephesians, huwag lulubog ang araw sa inyong galit. Di ba may katotohanan ganon? Ay ngayon, hanggang sa lumaki na ng lumaki, sumama na ng sumama ang lasa, ayun, hanggang sa, ang nangyari, nagbubugbuga na. Ang nangyari yun. Dahil ayaw nang magkagare, hiwalay na lang tayo para walang gulo. Mamaya atin pong lilinawin po yung paghihiwalay na yan. So, yun po. Ang sabi diyan, it was never God's perfect desire. Matthew chapter 19 verse 8, nang pasimula hindi ganyan. Mark chapter 10 verse 6 to 9, ang pinapagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. So, under po niyan, ng letter number 2, na point natin, under po, hardness of heart destroy relationship.
The concession because of sin. Di kayo pinayagan na. Ano ang dahilan nun? Hardness of heart destroy relationship. Yun po yung dahilan. Kaya mga mananampalataya, bilang tayo, ang sabi po ng Bible, at bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso, Ezekiel 36. Tama ba? Ang sabi po ng Bible, ang sabi po dito, verse 26 nga. At bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman at aking ilalagay ang aking espiritu sa inyo, sa loob ninyo, at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. Tingnan niyo po, bilang tayo po yung mga mananampalataya, dapat meron tayong puso na hindi nakagaya ng unbeliever. Opo, ang sabi diyan, ano yung dahilan na yon? Bakit sabi po diyan, bakit pinermit ni Moises? Dahil sabi po diyan, under po nun, hardness of heart destroy relationship. Ay, tayo naman hindi na ganyan. Tayo po ba'y ganyan pa? Ang puso ba natin ganyan pa? Ay, hindi ko lang alam. Sabi po diyan, ang sabi po, bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. Ano yung pusong yon? Pusong laman. Yung sensitibo sa mali, sensitibo sa katotohanan. Ano? Sensitibo ka sa mali, pag kinakakagawa ng mali, hindi ka kalyuhin. Sensitibo ka din naman sa katotohanan. Pag ikinakakarinig ng katotohanan, hindi ka patay mali siya. Tinatanggap mo yung katotohanan. Kaya pusong laman, hindi na pusong bato. Kaya tayo po bilang mga mananampalataya ng Diyos, hindi tayo sang-ayon sa divorce. At kung kayo man may nangyayari sa inyong hindi pagkakaintindihan, bilang kayo pusong laman, naaayos yan dahil ng banal na espiritu at ng salita ng Diyos. At kayo'y palalakarin ko ayon sa aking kautusan. Yun po yung katotohanan. Kaya mga minamahal, dapat tayo bilang mga mananampalataya, hindi tayo yung promotor ng divorce or paghihiwalay. Kundi bagkos dapat tayo yung nag-aayos ng pamilya sa ika-aayos ng lahat. Maging ng iglesia. Ay, alam nga naman yung baptist gayan, di kasiraan din, kapulaan din yun ng iglesia at ng ating Diyos. Ay, mahirap yan, baptist gayan, ba'y ganyan? Naghiwalay na. Watak-watak ng pamilya. Alam niyo po yung cross-reference nyo, nabasa ko din po yung sa Ephesians chapter 6, mga ama, anong sabi ng talata? Ephesians chapter 6. Dahil, wasak ang pamilya dyan. Ano ang sabi po ng Ephesians chapter 6? Nasaan na yun? Pasensya na po kayo ha. Ang Bible po ay, verse 4. At kayong mga ama, huwag niyo ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi niyo turuan sila ayon sa sali at aral ng Panginoon. Paano ninyo tuturuan yan? Maging kayong mag-asawa ay lagi ng bangil-ngilan. Ano? Angilan hanggang sa nagkahiwalay na. Ang sabi, and ye father, provoke not your children to wrath. No? Kaya mga minamahal, yan po yung sinasabi ng Biblia. Ano? Hardness of heart destroy relationship. Hard heart produce pride. Ano? Yan ho. Pride. Pataasan. Anger. Siyempre, yan yung bitterness. At siyempre, pag better ka na, bitter, hindi ka na magiging tapat sa iyong asawa. Pag kayo may pride na, maglalaban na yan, galit na yan. Magsisimula na dyan. Bitterness, unfaithfulness. Sabi ng Jeremiah 17:9, ano yung sabi dyan? Ang puso ay mangdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sino nakakaalam? Kaya nga papalitan niya ng Panginoon Yung sensitibo. Ano pang sabi diyan ng talata? Ezekiel 36:26, nabasa na natin, pinalta na ng pusong laman. Ang sabi pa, binigyan, patatahanin ko ang aking banal na espiritu at kayo'y palalakarin ko ayon sa katotohanan ng aking mga salita. So, kaya dapat, mga mananampalataya, hindi tayo nagpo-promote ng ganyang divorce.
tayo pong member, hindi ko alam sa kanila, tayo pong member ng GABC, maging loyal kayo sa inyong kabiyak sa buhay. Ano? So yan po yung sinasabi ng Biblia. Ano pang pong sabi diyan? Ephesians chapter 4, verse 31 to 32. Pa-plus nga po diyan. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. At mga magandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mga patawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ni Kristo. Alam niyo po, yung fruit of the Holy Spirit, kasama na po yun dyan. Ano? The fruit of the Holy Spirit sa Galatians. Ano po? Alam niyo po, pag tumira na sa atin yung banal na Espiritu, nasa sa atin na yung bunga ng banal na Espiritu. Ano? Paki-flash nga ng fruit of the Holy Spirit sa Galatians chapter hindi po ito nakasama dito, ito po idinagdag ko lang. Galatians chapter 5. Verse 22. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Kaya mayroon na po tayong fruit of the Holy Spirit, ang ating puso'y pinalta na, pinalalakad pa tayo sa salita ng Diyos, ay ano yung rason, bakit hindi kayo mag-aayos? Bakit kayo ay dadating dun sa paghihiwalay? Ay meron naman kayong pag-aayusan. Sino? Si Kristo. Yun eh. Kaya tayo nagsama, hindi dahil maganda ka, pogi ako. Yun. Ano? Hindi. Kaya tayo nagsama. Dahil ni Jesus Christ. Ano? Yun ang sentro ang Diyos. Ano? Yun po yun. Aray ko. Kaya kayo nagsasama, ang pamilya ay nagsasama dahil ng Diyos. Ang Diyos ang sentro. Kaya walang hindi pagkakaayusan kapag ang Diyos ang sentro ng inyong pagsasama. Ngayon, kapag ikaw ay believer at nangligaw ka ng unbeliever, ay, sige, pag kayo kinasal, sige, ang anak ng Diyos dito, ang anak ng Diablo dito. Ay di ano yun? Ang biyanan. Ano? Magkano pala? Hipag. Ano hipag ba ang tawag doon? Magbalae. Si Satanas at ang Panginoong Jesus. Mahirap yan. Okay, kaya mga mananampalataya, yan yung may katotohanan. No, minsan nakakatawa, pero yun yung katotohanan. Yun yung dapat nating maunawaan. Ano? So, ano yan? Number one, the confrontation about divorce, the concession because of sin. Pantatlo, the creation design for marriage. Ano ba yun talagang design? Ang sabi diyan, marriage is divinely established. Sabi diyan, marriage is divinely established. Genesis 1:26, ang sabi diyan ng talata, at nilalang ng Diyos, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa impapawid. So, tayo muna. 27 ba yan? 27. So, 2:24, chapter 2, verse 24. Nilalang ng Diyos ang tao, yan. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina, at makikisama sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Yan talaga yung design ng Panginoon. The creation design for marriage is divinely established. So, yung pala yun, under po noon, hindi ko nakita itong nasa dulo, yung verse 6 to 8 ng Mark chapter 10, verse 6 to 8, ang sabi po doon, ngunit buhat ng pasimula ng paglalang, lalaki at babaeng ginawa niya sila. 7. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa.
At ang dalawa ay magiging isang laman, kaya hindi na sila dalawa, kundi isa. Yan talaga yung disenyo ng Panginoon. Under po noon, marriage is divinely established. Ang Panginoon talaga ang nagtayo na yan. Ang nag-establish na yan. So, letter B, marriage is deeply united. Alam niyo po, pagka kayo nag-asawa nang hindi pa talaga kayo prepare sa inyong sarili, delikado yan. Kaya dito sa atin, talagang mananalangin Bago ka pumasok sa isang relasyon, ipanalangin mo talaga sa Panginoon kung yan ay kalooban. Dahil sabi nga ng matatanda, ang pag-asawa ay hindi parang kanin na pag sinubo mo at ikaw ay napaso, iluluwa mo. Hindi yan yung sausaw patis laang. Alam yung sausaw patis? Parang nagbabahay-bahayan lang kayo. Tapos pag wala na. Hindi gano'n yan. Yan ay sabi nga, physical intimacy, emotional connection, and spiritual partnership. Kaya napakahalaga doon sa spiritual partnership, kung ikaw, yung mapapangasawa mo, dapat kapwa mananampalataya mo. Ay ano yung spiritual partnership na pagpapartneran ninyo diyan? Ay ayaw nun, magbabarik ang asawa mo, magsusugal ang asawa mo, mag-i-scatter ang asawa mo. Wala. Kaya dapat kayo bilang pamilya, physical intimacy. Ang nagkukonek talaga sa pamilya, hindi yung laman. Dahil pagka nagkagalit niya sa lupa, magbabarilan yan. Kundi si Jesus Christ, emotional connection. Spiritual partnership, lalo na sa salita ng Diyos. Pagka may pag-aaral, may gawain patungkol sa Diyos, dapat kayo ay nagkakapareho. So, ang sabi ng Ecclesiastes chapter 4, verse 9 to 12, haba naman yan, dalawa ay maigi kaysa isa. Sapagkat sila'y may mabuting kagantihan sa kanilang gawa. Sapagkat kung sila'y mabuwal, ibabangon ng isa ang kanyang kasama. Yun dapat. Hindi yung nabuwal na nga, nagkamali na nga, maghihiwalay kayo. Hindi yung hindi yung tama. Hindi yung nabuwal na, sabi, sapagkat kung sila'y mabuwal, ibabangon ng isa. Hindi, nagkasala na nga, hindi mo papatawarin. Ay ano ba yung sabi ng Diyos sa kanyang salita? Ay kayo isang laman na, ay hindi naman maiiwasan. Dumating sa punto, lumagay kayo sa punto na parehong nagkamali. Or yung isa'y nagkamali at yung isa'y hindi. Perfect yung isa So yun yan. Ay anong gagawin nyo? Ayun sabi ng Bible sapagkat kung sila'y mabuwal, ibabangon ng isang isa ang kanyang kasama. Ngunit sa aba niya na nag-iisa, kaya po dapat kailangan na. So yun. Anong sabi dyan? Ngunit sa aba niya na nag-iisa, pagka siya'y nabuwal, at walang iba na magbangon sa kanya, sino kaya? Wala. Walang magbabangon. Verse, ano pa sabi dyan? Verse 11, muli kung ang dalawa ay mahigang magkasama, may init nga sila. Ngunit paanong? Oo nga naman, ay malamig Aray ko. Ayan. Salamat po. Ay, pawisan ako din 17 na. Kailangan pa ng electric fan. Aray ko. Pinawisan ako dun Okay. Okay. Physical intimacy, emotional connection, spiritual partnership. So, under po na yan, letter C, marriage is durably intend. Ibig sabihin, tumitibay ang pagsasama. Sabi nga sa pangako sa kasal, ano yung pangako sa hindi pa ako kinakasal Malapit na. Ano sabi sa kasal? Makmak, ano sabi sa kasal? Yung pangako, yung vow? Kiss the bride. Hindi naman kiss the bride agad. Meron pa sinasabi. Sa hirap at ginhawa, habang buhay. Ano yun? Pangako. Magsama na kayo. Yun, yung pangako.
Tell it, do us part. Yun. Nababasa ko dun sa hanggang mudguard na lang. Okay, so marriage is durably intended. Dapat yung pagsasama ay tumitibay habang tumatagal. Sabi nga naman yan nung kumakain ng halo-halo abay habang natagal ay natamis, habang nalalim ay natamis, ay hindi hinalo. Kinain ay una yelo, palalim ng palalim ay yun ang mga sahog. Ay nandun yung asukal sa pinakailalim. So marriage durably intended. Proverbs 5:18, ang sabi ng talata, pagpalain ang iyong bukal at mag-alak ka sa asawa ng iyong kabataan. So yun yung sabi. Yan yung kasi diyan, yung tinutukoy diyan, merong kasing kumakaw-kaw sa bukal ng hindi bukal. No? Meron diyang bukal lang may bukal, umiigib. Ay sabi ko, doon kasi yung sariling bukal. Alaala ko yan meron yan dito sa atin. Hindi ko na lang sasabihin. May bukal. Ay. Okay, so yun po. Sabi, pagpalain ang iyong bukal at mag-alak ka sa asawa ng iyong kabataan. Sabi pa po ng talata, Ephesians 5:25. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa. Inyo-inyo, hindi po ang inyong mga asawa. Sabi diyan, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong inyo-inyong asawa. Dumami na. Hakay, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Yan po yung katotohanan na dapat po nating malaman. Creation design for marriage. The creation design for marriage. Marriage is divinely established. Marriage is deeply united. Marriage is durably intended. Dapat tumitibay lalo habang tumatagal ang inyong pagsasama. Lalo't kayo Kristiyano, mananampalataya ng Diyos pareho, ay yung dahilan para kayo ay maghiwalay? Dapat hindi na tayo doon. Kaya sabi ng Bible, ang daming katotohanan na makatutulong sa atin upang tumibay yung ating yung inyong pamilya or yung ating pamilya. Wala po. Kaya dahil ako po lumaki sa hindi ayos na pamilya. Walang gabay ng Biblia, walang pagkakilala sa salita ng Diyos. Ano yung aasahang tibay? Wala. Kaya nga sabi ng Bible, bagaman yun yung idea, ang sabi, ang matalinong tao ay yung nagtayo sa ibabaw ng bato. Pero ang mangmang ay nakikinig pero hindi ginagawa, para siyang nagtayo ng bahay sa buhanginan. At pagka nasira, pag dumating ang bagyo, alam niyo yung bagyo doon? Mga problema sa buhay, mga kung ano-anong darating sa inyong buhay. Ay, anong aasahan mo doon sa bahay na natayo sa buhangin? So kaya tayo merong salita ng Diyos. Mga minamahal, kung kayo merong mga asawa, tayong mga binata, kayong mga young people, kung meron kayong problema, dapat ang salita ng Diyos ang inyong i-apply kung anong problema dumarating sa inyo. Dahil yun ang tama. Hindi kung kani-kanino tayo hihingi ng payo. Yun yung nangyari sa amin. Ay, ano mangyayari? Sabi nga ng Bible, kakilakilabot ang pagbagsak. Yun, kami hiwa-hiwala. Yung isa, yung dalawa, nasa Romblon, yung ilan, nagtrabaho. Kaming tatlong kapatid ko nandyan, naiwan. Ang aking amay nagtrabaho sa kargador dyan, sa PNOC, sa kung anong mapasukan diyan. Ang gulo ng pamilya. Pero salamat sa Diyos, may Biblia. At putulin na natin yung chain na yon, mga mananampalataya. Kung meron tayong gagawing pamilya, ito yung pamilyang may pagkatakot sa Diyos. Yung sinusunod ang Diyos, yung sinusunod ang kanyang salita. Hindi na yung divorce na yan. Hindi yan. Ating inaaral lang ngayon. So, sabi po, the confrontation about divorce, the concession because of sin, sabi dyan, the creation, design for marriage. Number 4, the command to preserve marriage. Anong sabi dyan? Ano ba yung utos ng Diyos para ito i-preserve? Ang sabi po dyan, verse 9 uli, ng Mark chapter 9, ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Yun yung katotohanan. Kaso nga,
ay matigas ang ulo ng tao eh. Dahil sa katigasan ng puso ng tao, sa kasalanan, ay hindi naman talaga, kaya tayo mga nakakaintindi, wag na yan, hindi na tayo papasok sa ganyang katotohanan ng divorce. Dahil kaya naman nagagawa yun ng unbeliever, ay anong aasahan nila? Wala naman silang pagkaalam sa salita ng Diyos. Ay ang gusto ng tao, pag ang tao ay nasa laman, Galatians chapter, nandun din, ang sabi ng Galatians chapter 5, sige, atin ang basahin. Kaya wala tayong aasahang katinuan, bagaman may ilan-ilan, at yun nakakahanga bilang unbeliever. At hindi ko alam kung believer ka, mas matino pa yun sa iyo. Ay, mahirap yan. Tayo bilang mga mananampalataya, dapat tayo ang maging ehemplo ng isang mabuting pamilya. Ang sabi ng Galatians chapter 5 verse 17, sapagkat ang laman ay nagnanasa na laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. At hayag, datapwat kung kayo pinapatnubayan ng Espiritu ay wala kayo sa ilalim ng laman. At hayag ang gawa ng laman sa makatuwid bagay ang mga ito, pakikiapid. Unang-una. Ay ano pa? Solved na. Ayun na eh. Gawa ng laman. Ay ano ang aasahan natin sa taong patay? Spiritual. Ay di nasa laman sila at yun ang kanila laging gusto. Hindi gusto. Parang yung mga Hudyo, hindi naman sila naghahanap ng kaayusan eh. Ang hinahanap nila yung permission na galing sa Panginoong Jesus. Pero hindi naman yun. Ay di pinamukha ng Panginoon. Ano ba sinabi ng kautusan? Ano ba sinabi ng Diyos? Simula naman ng una, hindi naman ganyan. Kaya naman kayo pinermit ni Moises dahil lang katigasan ng inyong puso. Hindi naman talaga dahil sa gusto ninyong gawin yung kalooban ng Diyos. Hindi. Kaya mga minamahal yan po, at hayag ang gawa ng laman sa mga tuwid bagay ang mga ito, pakikiapid. Yan na, solved na. Yan yung ating talakayan. No? Di kaya pag ikay nag-divorce, ano yung dahilan mo? May nakakita ang magandang babae, ay maganda to Papalitan ko ng aking asawa at yun ay ano na, dati Coca-Cola body, ngayon ay ano na, drum na. Wala na, hindi na-enjoy. Kaya, kung kayo'y magsasama, hindi dahil sa ganda or pogi or mayaman or mahirap man, kundi kaya kayo nagsasama dahil talaga ng Diyos, kalooban ng Diyos, kaya kayo'y nagsasama, hindi dahil ng inyong laman or nakita ninyong maganda or mapapakinabangan ko to, mayaman to maganda to Hindi, dahil Jesus Christ. Kaya sasabihin mo talagang, yang aking pinanalangin yan ay answered prayer sa Panginoon. Yun yung sabi ng Bible. Alam nga namang ating baliin ito. Mahirap yan. The command to preserve marriage, verse 9, ang sabi ng talata, sa Mark chapter 10, verse 9, ang pinapagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalay ng tao. Yan ang utos ng Diyos. Yan yung sinabi ng Panginoong Hesus sa mga Hudyo. Dahil kinontra ng Panginoong Hesus yung kanilang dapat gustong marinig sa Panginoong Hesus Kristo. Ay dahil naman sa katigasan ng inyong puso, kaya ipinermit ni Moises yang divorce. Pero buhat pa ng pasimula, lalaki at babaeng nilalang ng Panginoong Hesus. Kaya sabi ng Panginoong Hesus sa verse 9, ang pinapagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. The command to preserve marriage, verse 9, under po niyan, God joins the marriage. Verse 9. Kaya ang Diyos talaga ang gumawa ng kasal. Doon pa lang sa halaman ng Eden. Nandun na nangyari yung unang kasalan. Kaya mga minamahal, God joins the marriage. Wandal ba? Humans must not divided it. Yun. Verse 9 again. Ang sabi ng Matthew 19:6, ang sabi ng talata, kaya nga hindi na sila dalawa kundi isang laman. Ang pinapagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Ano pang sunod yung verse? 1 Corinthians chapter 7, verse 10 to 11. Hanggang ano po yan? Hanggang 16. Tingnan niyo po, ating baybayin yan. Datapot sa mga may asawa ay aking ipinag-uutos, ngunit hindi ako, kundi ang Panginoon, na ang mga babae ay huwag humiwalay sa kanyang asawa. Yan yung sabi. Datapot kung siya'y humiwalay ay manatiling walang asawa. O kaya'y makipagkasundo
sa kanyang asawa at huwag hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Tingnan niyo po yan. Dapat, sa unbeliever, hindi na mangyari yung paghiwalay. May pag-aayos eh. Pero lumagay tayo sa unbeliever. Ang sabi ng Biblia, dato pa itong siya'y humiwalay ay manatili siyang walang asawa. Ang akin pong bulay diyan, sa pinapagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Di kasal kayo. Di ba? Kinasal kayo, pero hindi kayo nagkakasala sa harapan ng Diyos hanggat hindi kayo nag-aasawa ng bago. Yun po sabi eh. Dato pa itong siya'y humiwalay ay manatiling walang asawa o kaya'y makipagkasundo sa kanyang asawa at huwag hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Verse 12. Dato pa sa iba ay ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon, kung ang sino mang kapatid na lalaki ay may asawang hindi sumasampalataya, yan na yung tagpo, at kung kalooban niyang makipamahay sa kanya, ay huwag niyang hiwalayan. Tingnan niyo po, kaya mabigat bilang mga mananampalataya na ikaw ay mag-aasawa ng hindi mananampalataya. Ay talagang pagtitiisan mo. Ano? Kaya ikaw na nakakaalam ng katotohanan, kasalanan yung himiwalay, mabigat talaga yung responsibilidad na nakaatang sa iyo. Tapos mag-aasawa ka ng unbeliever, hindi naman nalalaman yung salita ng Diyos na yan. Ay, kung unbeliever pareho. Pero ang sabi pa ng Bible, pag kayo nag-asawa, lang kayo unbeliever ha. Kayo nag-asawa, pareho, nagkakasala kayo ng pangangalo niya. Ay sa ating mga mananampalataya, wag nang pumatake ang ganyang katotohanan. Ayun sabi ng Bible, dato po at sa iba, ay ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon, kung ang sino mang kapatid na lalaki ay may asawang hindi sumasampalataya, at kung kalooban niyang makipamahay sa kanya, ay huwag niyang hiwalayan. Verse 12, verse 13. At ang babaeng may asawang hindi sumasampalataya, tinan niyo yan, laging may kabiyak, dahil hindi naman yun mawawala sa sistema eh. At kalooban niyang makipamahay sa kanya, ay huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. Verse 14. Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay magiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa, at ang babaeng hindi sumasampalataya ay magiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Sa ibang paraan ay ang inyong mga anak ay magkakaroon ng kapintasan. Ngunit ngayon, mga banal. 15. Gayunmay kung humiwalay ang hindi sumasampalataya, ay bayaang siyang humiwalay. Ang kapatid na lalaki o kapatid na babae ay hindi nakatali sa mga ganitong bagay, kundi sa kapayapaan kayo tinawag ng Diyos. Verse 16. Sapagkat paanong malalaman mo o tao o babae kung maliligtas mo ang iyong asawa? O paanong malalaman mo o lalaki kung maliligtas mo ang iyong asawa? Dito po papasok bilang mga mananampalataya, gagalingan ninyo yung inyong magiging patotoo sa inyong asawang unbeliever. Dahil hindi naman natin alam kung maliligtas mo nga. Dahil minsan, ginagawang babaptisin daw. Ano? Ay lalagay ka doon sa critical, ay dapat doon ka na sa siguraduhan. Pupusta ka din laang, ika nga, ay di doon na sa mananalo. Ano? Mag-aasawa ka din laang, ay di yung unbeliever, ay di yung believer na. Ano? Kaya mga minamahal yan po yung payo ng Bible. Anong sabi dyan? God joined the marriage. Human must not divided, sabi dyan, the command for preserve marriage, God joins the marriage. Ano? At letter B, humans must not divide it. Divide it. Ano? Divide it. Kaya mga minamahal, yan po yung katotohanan na sinasabi ng Bible. Ano? Kung ikaw ay nakapag-asawa ngayon, dahil sa atin naman, sa ilan naman sa atin ditong mga married, hindi naman talaga kayo yung mula pagkabatay baptist na at Kristiyano na sumusunod na sa Panginoon, nakakilala kayo, may mga asawa na kayo. Ngayon, gandahan ninyo yung patotoo dahil hindi nyo alam kung maliligtas o hindi yung inyong agwantahin mo yung kahirapang
Ayan ang pinili mo eh. bilang kayo hindi paligtas, nung kayo nakakilala sa Panginoon, ay di magkayos kayo ng buhay sa kanila para makita nila yung inyong katapatan sa Panginoon. May talata din ganyan eh. Hindi ko lang maalala. Okay. The command to preserve marriage, and the last, the caution about unfaithfulness. No? Ang sabi ng Exodus chapter 14, nagkakasala ang bayan. Ang sabi pa ng talata, Romans chapter 7 verse 1 to 3. Pakipost nga ng Romans chapter 7. O hindi ba ganun yung nalalaman, mga kapatid, sapagkat nagsasalita ako sa mga taong nakakaalam ng kautusan, na ang kautusan ay naghahari sa tao samantalang siya'y nabubuhay. Sapagkat ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay. Datapwat kung ang asawa'y mamatay, ay kalag na siya sa kautusan ng asawa. Ibig sabihin, meron talaga silang vow sa matrimonya ng kasal. Kaya nga, kung samantalang nabubuhay ang asawa, siya'y makisama sa ibang lalaki, siya'y nagtatawaging mangangalunya. Datapwat kung mamatay ang asawa, edi ganun na ang gawin. Huwag naman. Ano? Ang sabi niyan, patay. Ano? Makikasama sa ibang babae, siya ay nagtatawaging mangangalunya. Datapwat kung mamatay ang asawa, ay laya siya sa kautusan. Ano pat siya hindi na mangangalunya, bagaman siya ay makisama sa ibang lalaki. Ano pang verse dyan? Verse 3, kaya kung samantalang nabubuhay ang asawa, siya ay makikisama sa ibang lalaki, siya yan. Ibig sabihin talaga na yan, hindi talaga agree ang Diyos sa ganyang sistema ng paghihiwalay. Yung divorce, hindi naman talaga ang Diyos ang umayon yan. Sabi nga ni Moises, ipinaubaya na sa inyo ni Moises eh. Sabi ng talata. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, the caution about unfaithfulness, makikita natin yan diyan, it causes adultery. It divides family. Ano? Yan. Talaga namang maghiwalay ang pamilya eh, pagka naghiwalay ang ama't ina. Oh, anak, saan ka sasama? Diyan sama mong, mag-iinom, adik. Alaala ko yung napanood kong, sa Facebook, nakakatulong din naman pagkaminsan. Nakulong yung ama dahil ng droga. Ngayon, yung ina, talagang ayaw nang makisama dun sa ama. Ngayon, yung anak, sa kagustuhan mabuo yung pamilya, nung lumaya yung ama, ay di nagsama uli. Alam niyo, nangyari, yung ama naging mastermind sa pagpatay sa kanyang anak, ni-rape pa. Ngayon, mangyayari. Kaya mahihirap talaga ang pamilyang lalong walang pagkakilala sa Panginoon. Napakahirap. It causes adultery. Dahil hindi ka natapat sa asawa mo, nakakita ka ng mas maganda. Adultery talaga yan. It divides family. It is a sin against God. Yan yung pinakang sukdulan. Yan talaga yung kasalanan sa Panginoon. Kung ikay may panata, sabi ng talata, yan. Sabi pa ng Roma, nabanggit na natin, kung sino man ang babae na may asawang nabubuhay pa at nag-asawa sa iba, siya'y nagkasala ng pangangalunya. So, yan yung caution about unfaithfulness. Kaya sana po, bilang mga mananampalataya, ano ang aasahan sa atin ng Diyos? Adi yung maayos na pamilya, yung nakalulugod sa Diyos, yung pinapupurihan ng Diyos, yung pinararangalan ang Diyos sa kanilang mga buhay. Hindi katulad ng mundo. Kaya nga sabi ng Romans chapter 12 verse 2, and be not conformed sabi ng talata, at huwag kayo magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So, and be not conformed to this world. Ano ba ang sistema ng mundo? Uso na ang divorce, uso na ang annulment. Ay, huwag nating gagayanin yan dahil hindi yan kalooban ng Diyos. Ngayon, kung napataka sa ganyan, may asawa ka, nag-asawa ko uli ng isa, habang kayo kasal at nabubuhay pa yung asawa, nagkakasala ka ng pangangalunya.
Kaya sana po, maunawaan po natin yung katotohanan yan. Kung uso sa iba, kung uso sa mundo, kung uso sa marami, hindi yan uso sa Diyos. Dapat tayo'y nakatayo doon sa biblical na katotohanan. So, salamat po sa Diyos. Tayo po'y mag-pray.